Mabiyayang araw sa bawat isa. Prayer partner, get your partner. Humanap po kayo ng partner na hindi nyo pa nakaka-partner at pwede po mamaya sa praise and worship natin, maging ka-partner nyo rin siya. Hallelujah. Sige po, tanungin kung anong kanyang prayer request, anong kanyang pagpapasalamat sa araw na ito, sa nagdaang panahon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Salamat aming Ama sa langit. Salamat po sa araw na ito. Napakadakila mo, O Diyos, napakabuti mo. And Lord God, we are so thankful, we are so grateful na muli sa araw na ito, kami ay makakalapit sa iyong trono ng kaluwalhatian at biyaya. Salamat po, Ama, sa bawat isang dinala mo sa lugar na ito, na sa iyo lamang umaasa. Ikaw na Diyos na tumutugon sa lahat ng panalangin, nang sa iyo lamang nagtitiwala at nagbibigay ng buhay. Salamat po, Lord God, dahil ang bawat sinasambit ng iyong mga anak na panalangin, bawat prayer requests and prayer items nila aming Ama, ito ay nanggagaling sa kanilang mga puso at ang aming Ama sa langit, ito'y pinapakinggan mong mabuti. At sa iyong pakikinig, gagawin mo, O Diyos, ang mga panalangin nila na magbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo. You are so wonderful, our God. Hindi ka lang basta Diyos na tumutugon sa panalangin, kundi ikaw ang Diyos na patuloy na yumayakap, patuloy na umaabot sa bawat isa. Salamat po, Lord God, as we celebrate today, Lord God, this Sunday, sa bawat isang dumudulog sa iyo, sa bawat isang may prayer item, Lord God, ang katagumpayan ng katugunan, ng panalangin ng bawat isa ay tunay na matatanggap ng bawat isang sa iyo lamang nagtitiwala. Salamat po, O Diyos, ang papuri ay sa iyo, ang pasasalamat ay sa iyo. Nag-iisang Diyos, nag-iisang Hari, nag-iisang Savior ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen.
Jesus is the way. People around, Jesus is the King. Come and sing with me. Praise His glorious name. Let us lift our hands and shout His victory. Sayo natin, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Ako po naway ang aking mga kamay sa ating Diyos na buhay. Sing with me. Praise His glorious name. Let us lift our hands and shout His victory. Come and sing with me. Praise His glorious name. Let us lift our hands and shout His victory. Come and sing with me. Praise His glorious name. Let us lift our hands and shout His victory. Come and sing with me. Praise His glorious name. Let us lift our hands and shout His victory. Sing with me. Praise His glorious name. Let us lift our hands and shout His victory. Shout His victory. Shout His victory. Hallelujah. Shout His victory. Patuloy tayong aawit sa ating Lord. Patuloy tayong magpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Ready na po ba ang bawat isa na magpatuloy sa pag-awit? Amen.
tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating mabuting Diyos, sa Diyos na nagmahal sa bawat isa sa atin. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of preaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you.
still worship you. Hallelujah. We will continue to worship you, our God, our Almighty God. I worship Almighty God. There is none
papuri natin ang ating Panginoon. Truly, Lord, there is no one like you, Panginoon. Kaya salamat sa ibinigay mo sa aming mga puso, kung saan kami ay gustong-gusto mag-worship sa iyo ngayong hapong ito, Panginoon. Alam namin ikaw ang nagdala sa bawat lalaki at babae, matanda at batang narito ngayon dahil meron kang purpose, O Lord. Gusto mo silang pagpalain, gusto mo silang bigyan ng kaligayahan, at ang kanilang buhay gusto mo pong paunlarin, Panginoon. Kaya Lord, ang aming pong dalangin, patuloy po kayong kumilos ngayong maghapong ito, Panginoon. Let your word take action, take full control sa aming mga mapapag-usapan. Let your power be upon this place, and let your holy angels protect this whole place, O Lord. This is the holy place where we will worship you, O Lord. Salamat po, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, ating pong i-recite ang ating pong tune verse. Yan. Meron na po tayong Luke 4:18 to 19 sa ating monitor. Yan, sige po, sabay-sabay na. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the anointed one. Amen. At ang ating pong JA1 culture, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Ayan. Ang ating pong verse for today, meron po ba tayo dyan? Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Wala yata na dyan ba? Nababasa na? Ayan. At ngayong naalis na ang talukbong. Tagalog ba yan o English yung nandyan? Tagalog po. Yung nga sinasabi ko, talukbong? O yan ba? Talagang tama. Wala kasi ako din eh. Yan. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Yan. Parang masyadong malalim, ano po? Pero maaluman namang maintindihan yung bandang huli. Ang sabi ay maging kalarawan niya. Yan. Pero yung po mga nauna, parang masyadong spiritual, ano po? Parang hindi ko malaman kung ano ba yung talagang kailangan kong gawin. Yan. Pero ang ginawa po ni Jesus, noong po siya ay nagtuturo, gumamit po siya ng mga parables. Alam niyo po yung mga parables? Yung inihambing ang kaharian ng Diyos sa isang puno na ito ay nag-uumpisang maliit at yumayabong. Yan. Meron din kinumpara niya sa ang salita daw ng Diyos ay buto na sumisibol pagka ikaw ay nagtanim. Yan, mga ganon. Ngayon, meron po akong yung talagang ako ay namangha. Meron akong napanood. At kaya po ang ating title po ay Cloned Righteousness.
Sino po nakakaalam dito ng tungkol sa cloning? Yung may lumabas na ganyang tupa. Dito nga ako pupunta. Makakita. Ay, wala ba? Yan, yung tupa, inabas nyo na. Yan, kilala niyo po yung tupang iyan. Ang cute, ano po? Yan. Yan po ay si Dolly. Yan. Yan po ang kauna-unahang tupa na ang tawag nga po ay kinulong nila. Ang proseso po niyan, yung sunod na slide para makita yung proseso. Tuturuan ko nga kayo ngayon kung paano kayo mag-cloning. Yan. Yan, kita niyo po yan. Yan po ay cell na kinuha sa dede nung isang tupa doon sa parte na nagpo-produce ng gatas. Ang galing ng mga scientists, nalalaman po yung mga iyon. Doon kumuha ng cell doon sa part na nagpo-produce ng gatas, at ang ginawa, tinignan sa microscope at tinanggal yung kulay pink. Kita niyo yung kulay pink? Ang tawag po dun ay nucleus. Yan. At yung po palang nucleus na yon, naandun lahat ang yung design kung paano gumawa ng isang tupa. Pero may liit na yon, dahil yung cell na yon ay parang daw ang pinakamalaki kasing cell na alam natin ay yung egg cell. Ang egg cell ay kasi nakilala natin ng ulo ng aspili. Ay, ewan ko lang kung gano'ng kalaki yung cell na yan. Pero palagi ko mas maliit pa yan. Ay di yung nucleus na yon, mas maliit pa. Pero, ang design ng Lord, ako namang talaga sa design ng Lord. Talagang sa kaliit-liit na part, ay naiilagay niya yung design, pati yung mga makinarya para gumawa ng isang tupa. Tingnan nyo nga yung kung may nakitang picture ng yan po yung actual na cell. Yan. Kita nyo po yung maliit na sa gitna, yun po yung nucleus. At naroon po yung lahat ng, pwede natin tawagin pabrika. Pabrika ng gawaan ng ilong, ng tupa, gawaan ng mata, balahibo, buto. Talagang nakakapang parang nakakaluko ano pagkaintindi mo. Yan. Tingnan nyo nga po yan. Tingnan sa mas powerful na microscope, ganyan ang kayarian. Kaya talagang ako yung nagtataka dun sa mga scientists na naniniwala pa sa evolution, na ang tao daw ay nagmula sa unggoy na nagkataon lang na pumogi. Yun na yun, ang sabi pinapatay yata pagkapangit. Ang natitira yung pogi, kaya pumogi, kaya tayo lumabas. Ayan, ay maling-mali naman paano nga mangyayari yung evolution na nagmula pa nga, hindi naman unggoy agad nagmula daw sa isang parang kulpul-kulpul na protina. Paano magkakaroon ng ganyang factory sa loob noon? Kung yun ay pagkakataon lamang. Ayan po ang example ng yung ating mga factory dyan, yung mga Shell, mga na dyan, mga sa puntang Pagkilatan. JJ Summit, ang daming mga linya ng tubo, kuryente, makinarya, tangke, kalsada, may mga truck. Ayan po ang nasa loob nung nucleus na iyon. Talagang kamangha-mangha. Talagang ako excited na pumunta sa langit at bakit tatanungin si Lord, paano ko niya yan dinesign? Talagang kayo maghapon na magdamag ikula. Kaya pala eternity. Yan. Kwentuhan lang tungkol sa nucleus. Yan. So hindi tayo mainip doon. Excited na pa tayo? Yan. Amen. Yan. Yan po yung mga kapatid nung si Dali. Dahil ginawa uli nila. Para maipakita na talagang talagang tunay ang kanilang mga theory na kumpleto yung nasa loob ng nung nucleus. Nakagawa sila. Ang ginawa nila kasi, kumuha sila ng isa pa uling tupa na kamukha nung si Dali, kinuha naman yung nucleus niya, pinagpalit. Tinanggal yung nucleus doon sa unang tupa, tapos kumuha ng isa uling tupa na kamukha nung si Dali na yon, kinuha yung nucleus noon at inilagay.
At ang nakakapagtaka, para daw kumapit yung nucleus na yon, doon sa cell na yon, ay kinukuryente pala yon. May kuryente na para daw kumapit. At nung kumapit na, ay naging ano yun, naging parang ano, yung parang naging normal na ano, yung egg at saka sperm cell na nag-combine. Dahil nung ilagay nila sa isa pa uling tupa, tatlong tupa na yun, ano, yan. Inilagay nyo sa isang tupa na may, doon sa kanyang uterus, ay nag-develop na kamukha-kamukha nung pinagkunan, nung anong yun, nung nucleus na yun. So doon nila napatunayan na doon pala talaga na doon yung ano, yung characteristics, lahat ng mga katangian ng isang animal ay pwedeng ilipat. Oh. Bilib na kayo sa technology ng Lord, ano? Oh. Kaya ako to, ba talagang pwedeng gawin itong ano, illustration ng ginagawa ng Lord sa ating mga buhay. Para hindi tayo nalilito. Dahil ano, may sinagkakalituhan kung sino anong ginagawa ng Diyos sa atin, ano. Minsan parang yung iba nawawala ng tiwala sa Lord dahil hindi nakakamtan yung kanyang gusto. Meron namang ang puso ay bakit hindi nababago. Dito makikita natin dito kung ano yung paraan talaga ng Lord. Dahil ano, ito yung kanyang ito ang kanyang latest na ano, revelation sa mankind na pwede nating gawing parable para maunawaan natin. Pero disclaimer lang, ako'y takot sa cloning, ha? Mukhang yan ay pagbumulan ng malaking kasalanan. Hindi natin dapat gawin yan. Yung nga lang, dahil natuklasan na natin yung siyensya, dahil meron na nagko-cloning na ng tao. Kaya ang masama daw, pagka nag-cloning ng tao, ay pwede mo kunin yung puso at balon-balunan noon. At ilalagay mo sa iyo, pagka ikaw ay mayaman. Ay di kawawa naman yung taong na pinalaki para lang kunan ng spare parts. Ayan. Ay martyr na yon dahil tao na yon. Ayan. So, ayaw natin ng cloning. Gagawin lang natin example ito para maunawaan natin kung ano ba dapat natin gawin. Dahil mukhang basahin natin yung mga susunod na verse para mapagkumpara natin cloning and our walk with the Lord. Ayan. Excited ba kayo? So, manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kamanghamanghang karunungan na natutuklasan ng iyong mga anak, Panginoon. Magamit po namin ito for the positive, O Lord, na mas maunawaan namin ang iyong matinding kapangyarihan, hindi makarap ng aming mga isipan. Kung kaya't wala kami magagawa kundi magtiwala lamang sa iyo, sundin ang iyong mga sinasabi, and everything will work together for good sa mga nagmamahal sa iyo. Salamat po, Father God, in Jesus' name. Amen. Ayan. So, tingnan natin yung mga verses na sinasabi ng Lord. Ikukumpara natin ngayon sa ating parable. Kung paano ba tayo makakakilos ng yung tama. Gusto natin mabilis yung ating pagkilos bilang Kristiyano. Ano po? Ayan. Ang nakalagay dito, sa unang verse natin, sabi rito sa Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong paring ito, si Jesus yon, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Yun, ang ating palang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao para magkaroon siya ng kung ikukumpara natin sa ating parable, ay siya yung para nating vaccine, Alam ka niyo po ang bakuna, kung paano nagfa-function ang bakuna. Yung ikaw ay, yung nung tayo magkaroon ng COVID, para magkaroon ng bakuna ng COVID, ang ginagawa ng mga scientists ay kumukuha ng mismong COVID na virus. Medyo ipaparalyze yata nila yun,
Tapos ay ituturo kung kaninong volunteer. May bayad daw yun, malaki raw yun. Sino kung gusto mag-volunteer? At pagka nalabanan nung may katawan, ay may makukuha na doon sa dugo noon na vaccine. Ayan. Ay parang gano'n ang ginawa ni Jesus, ano? Kaya siya nagkatawang tao para maranasan niya lahat ng mga tukso, mga pang-aapi sa kanya, pananakit, pang-alipusta. At dahil siya malakas, dahil siya Diyos niya, nakadevelop siya ng vaccine, ng antibodies, na ang sabi nga ng Lord ay yan ay kayang-kaya natin din kung ano ang gagawin natin. Siguro pwede natin gamitin itong ating faith na na-develop ngayon, na Lord, gusto kong mabakunahan mo. Bakunahan mo ako, Lord, ng iyong dugo. Kaya pala lagi ang sinasabi ng Lord, ay huhugasan ka ng kanyang dugo. Oh. Kailangan lamang, ay may pananalig ka, para umepekto. Dahil ako noon, natatakot ako noon Dahil nung matuklas ako noon, sabi ng Bible, pagka daw tumingin ka ng may kahalayan sa hindi mo asawa, ikaw daw ay magalimpay, bulagin mo ang iyong mata. At nang ikaw ay makapunta sa langit, pagka hindi mo binulag ang iyong mata, ay mapupunta ka sa impyerno na dalawa ang iyong mata. Kaya takot ako manalangin noon, nasabi ko, Lord, paano ko pa ba ako inyong bulagin? Para hindi na makatingin Ay pero, mamaya makikita natin yung mga verses dyan May mga verses dyan darating dyan na ang sabi ng Lord, pag humingi ka ng tinapay sa iyong ama, bibigyan ka ba niya ng alakdan? Oh. So, ibig sabihin, pag humingi ka, huwag kang matatakot. Dahil kung ikaw man makasalanan at lumapit ka sa Lord, hindi ka masusunog. Yan ang sabi sa akin lagi ng mga iniimbitahan kong pasaway. Baka daw, pag pumunta siya sa church natin, siya raw yung makaramdam ng mainit. Talaga namang natatakot, Pero ang sabi ng Lord, gamitin mo lang ang iyong mga labi. Mamaya, susubukan natin, Gagamitin daw natin ang ating mga labi. Mamaya, sunod naman yan, Sige, sunod na, makikita natin yung verse na yun. Basta dito sa Hebrews 4:15, manampalataya tayo na si Lord ang may hawak ng ating gamot. Yan. Gamot na, sabihin natin gamot. At kaya ibigay sa atin yan ng Lord kung gusto nating mapaglabanan lahat ng ating mga kahinaan, mga tukso. Amen? Yung nga palang ginawa sa akin ng Lord, nung hilingin kong ganoon, hindi naman ako binulag. Pero medyo lumalabo yung mata ko. Dahil natanda na siguro, hindi naman siguro yun. Sadyang nalabo lang. At ang pinakamatindi, ay pinaganda lalo yung aking, alam niyo na, ayaw na magpabanggit. Ay, hindi ka natitingin sa iba, Ba't ka patitingin sa iba? Ay, pagkaganda-ganda na ng iyong katabi. Hiniling mo lang, Brother Chito. Parang ko, hiniling mo na Dahil nagpapapogi ka rin nagpapapogi si Brother Chito. Baka magseselos yata. So, yung sunod na verse, na slide pala. Sige, babasahin natin para talagang biblical tayo. Kasi naumpisahan natin sa parable, biblical tayo ngayon. Sabi nito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. So, natin, talagang i-open natin sa Lord dahil ginawa tayo ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So, huwag tayong mag-aalala, hindi tayo babaguhin ng Lord, hindi tayo pagpapalain, dahil may trabaho tayong gagawin para sa Lord. Nasa purpose niya yon, yung ikaw ay palalakasin, patitinuin ang iyong nalalabuang isip, patatalinuhin yung mga kabataan dito.
Talagang gusto ng Lord na kayo ay maging holy. Dahil ang gusto ng Lord ay yung inyong mga isipan ay mapuno ng mga bagay na kapakipakinabang. Hindi yung pasensya na po talagang gusto ko po kayo ay gusto ko namang mapakinabangan yung aking mga ginawang kalukuhan sa pamamagitan ng pagsasabi ko. Pero naman po yung kay bata-bata pa. Talaga po pinuno ko ang aking utak ng alam nyo na yun. Dahil nga yung aking hiniling nga alisin yun, nakakabobo pala yun. Nakakabobo yun, yung ikaw lamnan mo lamnan ng mga makasalanang imahinasyon ng iyong utak. Dati ako'y kataas-taas ng aking mga grades nung ako'y matutong ng mga panoorin hindi maganda ba't hindi na ako matuto? Oo, talagang ayaw ng Lord yun, mga kabataan. Kaya talagang kailangan hihilingin ninyo sa Lord. Sasabihin nyo sa Lord, meron kayong ilalagay sa aking isipan, sa aking puso, upang hindi ko na gustuhin ang mga kasalanang aking ini-enjoy. Yun. At talaga pong ako'y nagsasabi rito ng totoo, nung ako po'y manalangin ng gayon, ay talaga pong nagbago ang pakiramdam. Yan naman isang pakiramdam na ang yan. Kaya tayo nagkakasala dahil ng ating pakiramdam. Dahil ang ating pakiramdam ay parang hirap bagal labanan. Kaya may mga kantang kunin mo na ang lahat sa akin. Ibig sabihin, kunin na lahat ng iyong cellphone, iyong pera. Huwag lang daw ang kanyang yung nasa damdamin niya, yung mahal. Talaga yung damdamin ay talagang kalaban niya yan. Pero ang sabi ng Lord, kung yung damdamin na yan ay kasalanan, kaya-kaya niya yung gamutin. Kahit paano Ako sinubukan ko nga manalangin Sabi ko, akasir kaya. Talagang ako polluted ang aking utak. Ay sabihin mo na pala. Kahit ayaw mo. Dahil bakit na natin siya. Tuloy na natin to. So ang Lord, gusto kang baguhin Yan ang ating pangahawakan. Dahil may ipapagawa sa iyo. Ayan. Na ikaw na may mag-enjoy din. Ayan. Sige, yung sunod. Sabi nito, kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ba? Talaga palang ang Lord ay nag-uopera. Kaya yung mga, kung ang Lord ay nakapag-opera noon, ay lalo na ngayon, dahil si Lord Jesus ay may connection na tayo, ay payag na kayong operahin kayo habang kayo tulog. Aalsin yung inyong mga masasamang ugali habang tulog. Yung paggising mo I love you, honey. Yung paggising mo ano ba mababago kaya sa inyo pagka kayo napira ng Lord paggising? I love you, Bianan. Yung dahil nag-o-opera ang Diyos. Sige. Mamaya, titignan natin. Okay, so meron na tayong faith na kayang-kaya ng Lord gawin yun. Tataas-taasan na ikaw i-operahin habang ikay tulog. Kaya't pinatulog yung sunod pala. Sige, ilang minutes na sa Ecclesiastes, ang sabi na iba, hali kayo, ito'y bago, ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. So yung tama-tama yung ating parable na yon. It's so, sa tingin natin, very high-tech. Pero naganap na yung mas mataas pa ang technology ngayon, naganap na yon dahil ang Lord, nung tayo ay i-design, ay mas high-tech tayo sa tupa. May kaluluwa tayo
Gano'n ko, high-tech tayo kay sa tupa. So, kung kayo ay naniniwala na nagawa ng mga tao yun, na tunay naman may ebidensya, ay lalo na kayang-kaya ng gawin ng Lord, na tayo ay baguhin ng Lord. Kukunin yung nucleus na nakay Lord. Yan. At yun ay ilalagay sa atin. At magugulat ka na lang, bakit ako'y nagbabago na? Bakit ako'y masaya ng nag-church? Oh. Bakit ako'y maaga ng nagbibihis? Yeah. Para umaten ng JA1 Dumantay. Yeah. Oh. Yun eh, Brother Chito, talaga napapa-amen si Brother Chito. Kaya, yung sunod. Nasabi dito sa John 1:12 to 13. Yan. Narito na tayo sa application, ha? Nasabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. O, kadali pala. Nasabihin mo lang ay, Lord, tinatanggap kita. O, at gagawin ka na niyang anak. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Yeah. So yung pagiging, ito, ibig sabihin ito yung pagiging born again dahil isinilang tayong muli, Pero ngayon, nung tayo isilang na muli, iba na ang ating nucleus. Kaya siguro sabi ng Lord, puso, puso mo ang nucleus na sinasabi sa ating parable. Yan, kailangan daw ay tayo ay maborn again, mapalitan yung ating puso. May ganun pa, di ba? Papalitan daw ng pusong laman ang iyong pusong matigas. Mukhang nagkaka-operahan na, ay kaya-kaya ng Lord yun. Kung nagawa ng mga scientists, ay lalong kaya-kaya ng Lord. Ang kailangan lamang, ikaw ay may pipirma ka ng letter of consent. Yan. Di ka po nagpapa-opera, ay napirma sa letter of consent, yung may katawan, pagkaya, pagka hindi kaya, ay yung malapit na kamag-anak. So kayo po ay pipirma ang yan. Lahat na kayo pumirma, magpapa-opera sa Lord. Aalisin ang mga dyan. Yung agiot. Yan ang tawag yan. Pagka may bulok, may agiot. Ipapaalis niyo sa Lord at tatapalan ng kay Lord, di ba? Di unti-unti kang nagiging kamukha ng Lord. Amen? Napalapakan natin ang Lord. Dinawin din tayo ng bagong parable, the parable of the clones. Yung sunod, the verse. Mas maunawaan natin pa habang nagbabasa tayo Nasabi dito, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasalanan. Nagsisisi na kayo. Lahat ng kasalanan, pagsisihan daw, tapos, tingnan mo, pagka napagsisihan mo, tumingin ka, sa langit, tumingin ka sa taas. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Ano kaya yung pintuan ng yon? Kundi ringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Yan. So, pumayag na kayo, payag na kayo operahin, tanggalin yung masama, at ngayon, kumakatok ang Lord. Yung tinanggal yung masama, pupunuan ngayon yun ng Lord. Ang puso mo ngayon talagang mababago na.
At ang pinakamalaking dahilan kung bakit gagawin mo yon, dahil gusto ka niyang maupo katabi sa trono ng kanyang ama. Ayan. So yun po ang ating ilalagay sa ating isipan, ha? Hindi lamang dito sa lupa ang purpose natin. Ang gusto ng Lord ay tayo maging katulad ni Jesus para tayo ay mapapagkatiwalaan na maghari sa langit. Yun ang gusto ng Lord talaga. Ayaw niya ng may kahalong ugali ni Satanas. Makikita natin mamaya, may verse na tayo pala ay anak daw ni Satanas. Kaya pag tayo makapasok kung tayo ay anak ni Satanas. So, ang gagawin natin, ipapaalis natin sa Lord yung mga kasalanan na tanda ng pagiging anak ni Satanas at siya ay papasok doon, malinis na malinis. Siya ngayon ay makakasama natin sa pagkain. At ang mangyayari, ang sarap ng ating ulam. Oo, sasarap ang ulam mo. Pwedeng gawin ng Lord na pagandahin ang iyong panlasa. Pwede rin bigyan ka ng Lord ng pambili ng masasarap na pagkain. Dahil kasama mo siya. Makikita natin yon. Huwag kayong mag-alala. Supported lahat yan ng mga verses. Yung sunod na slide, please. Yan, ito. Ang talagang matindihan na. Ito ang lagi natin ipinapanalangin para tayo ay talagang mabago ng Lord. Sabi rito, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. Yan. Maliligtas ka. Kaya nga kayo pong ini-advise, mag-research na po kayo kung kayo may duda pa na talagang si Jesus ay nagkatawang tao at yun nga, nangaral at ipinako sa krus, namatay, nilibing, at kung kayo may duda na siya'y muling nabuhay, alisin niyo po yung duda ngayon. Mag-research po kayo sa YouTube, sa marami pa. Bakit kayo lagi ng mga preaching? Dahil kaya naman po, kaya pong alisin ang duda ng ating isipan sa ginawa ng Lord. Kaya pong alisin na yan. Yan po ay talaga yan ang aking pinaglabanan noon. Ang ginawa ko po lahat ng debate aking pinakinggan. At yung nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, hindi nabuhay na maguli, laging talo. Wala pa akong nakitang debate na nanalo yung nagsabi na na hindi tunay. Yun. Kaya kung kayo po ay may duda pa, talaga po yun na kailangan nating trabahuin. Yeah. Aalisin po natin ang duda. Hindi po tayo pwedeng tumanggap sa Lord nang tayo ay may duda pa. Yeah. Kung kayo po may tanong, mamaya itanong niyo po sa ating mga pastors, lalo yung mga bago nating attendees, itanong niyo, bakit niya kayo talagang naniniwala diyan kay Jesus? Yun. Tanong niyo po yung kung kayo may duda pa. At sisikapin po namin alisin iyan sa pamamagitan ng history, archaeology, yeah, at yung mga pinag-aralan ng mga naunang mga dalubhasa. Yeah. So, yun po ang ating dapat gawin. At ang sabi rito, pag wala ka ng duda, talagang alam mo lang siya ang Diyos na may kakayahang baguhin ka at ikaw ay hindi mapapasama. Ang sasabihin mo na sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos na nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. Yan. Yun. At siya ay naliligtas. Sino po sabi niya? Yan. May sunod na verse. Sabi dito, ano mang sabihin sa inyo ako.
Ano mang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So napakahalaga po ng ating sinasabi. Especially po yung sinasabi natin sa Diyos na talagang ikaw ay nagpapabago sa Kanya, ipinapaalis mo yung dating ikaw. Napakabisa po noon, talagang kikilos po ang Lord dahil siya nagsabi na ang iyong dila, napakalaki ng apekto niya sa iyong buhay. Talagang tutuparin ng Lord kung ano ang iyong hihingin sa Kanya. Ayan. Yun, nasabi rito, humingi kayo at kayo bibigyan. Ayan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. Huwag kayong mahiyang lumapit sa Lord kahit anong agam-agam ating ilalapit sa Lord. Sapagkat bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ayan. Ano pang sunod? Ito ang aking sinasabi kanina na ako'y natakot, baka ako'y bulagin. Nasabi ng Lord sa Matthew 7:9. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi-hingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Amen? Kaya huwag tayo yung tatanggapin na natin ang ating buhay na yung tayo nabubuhay sa kasalanan, yung ang trabaho natin ay hindi kalugod-tugod sa Lord. Huwag po tayo, huwag nating tatanggapin na lang iyon. Dahil ang Lord nag-iintay lang na tayo ay humingi. Talagang ang Lord ay excited na magbigay sa kanyang mga anak. Gamitin lang natin ang ating mga labi. Yeah. Nasabi pa rito sa 1 John 1:8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, yan, tinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So lahat po ay tayo ay may kailangang alisin sa ating mga sarili. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at nilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan talaga tayo magpaalis ng ating nucleus, yung ating puso, kailangan natin papalitan. Nandiyan lang po yung John 8:44. Yan. Ang sabi rito ay, ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So baka po tayo nabubuhay pa sa kasalanan, kaya-kaya pong alisin niya ng Lord. Kung tayo po ay hihiling sa Kanya ng pagbabago, kaya-kaya niya po yun. At ito, sa Matthew 5:36, ang sabi rito, huwag mong ipanumpa ang iyong ulo. Sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang ng oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Minsan po tayo ay nangangako sa Lord, sasabihin natin sa Lord, ayusin niyo lang po ang aking trabaho. Ako po ay maglilingkod na sa inyo. Mga gano'n, yung may kondisyon. Ay, nangangako ka, na ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Ayun pala naman, hindi naman pala kaya. Ang kailangan pala ay
baguhin muna tayo ng Lord. Kaya sabi rito, kung oo, kung hindi ay hindi. Pero pagdating sa panalangin na tayo ay nagpapabago sa Lord, kailangan ay oo. Ano? Kailangan ay oo kay Lord at hindi kay Satanas. So alam niyo na ha? Kailangan tayo muna ay magpapabago sa Lord at ang automatic na yon, gagawa na tayo ng mga mabubuting gawa dahil yun ang kanyang plano sa atin. Yan. So, yun. Dito sa, kailangan daw, sa 1 Corinthians 6:19, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi niyo pag-aari ang inyong katawan. Yan. Ito pa rin talaga palang pagka pinalitan ng Lord ang iyong puso, ang Holy Spirit ang may control dito sa ating katawan. Di magbabago ang iyong ugali talaga, Hindi ka mahihirapan. Ang kailangan, magpabago tayo sa Holy Spirit. Mamaya yan ang ating ipapanalangin. Sasabihin natin ni Holy Spirit, pumasok na po kayo sa aking katawan. Gawin niyo pong templo ang aking puso. Ayan. At ito, nasa final na po tayo. Ito po ang napakagandang panghawakan natin sa Lord. Ang sabi niya sa Matthew 6:31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Yung mga unbelievers daw, laging nababahala. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen? Nakita natin kanina yung binibigay ng Lord dun sa mga scientists, yung nucleus na inililipat dun sa isang tupa. Kompleto yun. Talagang walang kulang, walang labis, walang kulang sa pangangailangan ng bagong tupa. Kaya dito sinasabi ng Lord, ganoon din. Talagang uunahin mo lang ang kanyang kaharian, yung ilalagay niya sa ating buhay ay kumpleto. Hindi tayo mangangailangan na matatakot na mawawalan. Yan. Kaya ano pa ang ating ipag-aatubili na mag-surrender totally sa ating Panginoon? Meron pa ba? Kompleto ang ini-offer sa atin ng Lord. Tanggapin lamang natin siya at lahat ng ating mga pangangailangan ay kanyang idadagdag. Amen? So inaayahan ko na po kayo tumayo ang ating pong worship team at gagawin natin yung ating mga natutunan. Gagamitin natin ang ating dila, ang ating bibig. At sasabihin natin sa Lord kung ano ang gusto nating mabago sa ating mga buhay. Yes, so Lord, salamat po Panginoon sa inyong salita, Lord, kung saan kami ay alam na namin kung paano mo kami babaguhin, paano mo kami pagpapalain. Yeah. Sige, i-worship natin si Lord, ating damahin ang kanyang presensya. Naririto siya sa ating harapan, atin lamang siyang papakiramdaman, atin lamang dadamahin sa pamagitan ng ating mga puso naghahanap ng ating Panginoon. Awit muna po tayo sa Lord. Holy
that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship to your holiness. When I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Sige mga kapatid, ating idalangin sa ating Panginoon. Sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin natin, lagyan natin ang ating kamay sa ating puso. Sabihin natin sa ating Panginoong Jesus, Oh Lord Jesus, naniniwala po ako na kaya-kaya niyong baguhin ang aking puso, ang aking isipan. Ang kailangan lamang ay ako ay pumayag at ikaw ay papasok sa aking puso upang ikaw na ang masunod sa aking damdamin, sa aking pagdedesisyon, sa aking buong buhay. Kaya Panginoong Jesus, iniimbitahan ko po kayo, pumasok po kayo
sa aking puso, sa aking isipan, sa aking buong pagkatao. Malaya po kayo. Baguhin niyo po ang aking mga ugali. Alisin niyo po ang mga bagay na hindi naaayon sa iyong kalooban. At palitan niyo po ng iyong mga salita, ng iyong mga batas, na kung saan ako'y maligaya na susunod sa iyong mga utos. Ayan. Ako na lamang po ang mananalangin. Sige, atin po itaas ang ating mga kamay. May tatanggapin tayo sa Lord. Ating sambutin ang kanyang ibababang pagpapala. Oh, Father God, lumalapit po kami, Panginoon, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Buo pong pakumbaba na Lord, gusto namin makasama ng Panginoong Jesus malapit sa iyong trono, O Lord. Alam namin, ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng buhay, ng seguridad. Ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng habang panahong buhay na kami ay maligaya at nalulugod sa aming pagsama sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, lahat po ng naririto, dinig niyo po ang kanilang panalangin. Lord, baguhin niyo na po ang lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, sa kanilang mga buhay, O Lord. At alam namin, pag inalis mo na ang mga bagay na ito, merong kapalit na mas maganda. Lord, hindi lamang yung aming ipinaalis ang matatanggal, Lord, kundi yung buo. Lord, hinihiling po namin by the power of the Holy Spirit sa mga pangyarihan dugo ng Panginoon na naglilinis sa amin. Lord, ibuhos niyo po ito sa lahat ng mga naririto, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, maramdaman na nila ang pagbabago sa kanilang puso, Panginoon. Kakaibang kagaanan, Lord. Kakaibang ligaya kanilang madarama, Panginoon. Kung may pumunta po rito na may nangangamba ng mga problema, O Lord, alam ko kasama ang solusyon, Panginoon. Lord, matuklasan nila ngayon ang iyong solusyon sa kanilang mga problema, O Lord. Let your power be upon this place. Let the Holy Spirit speak, O Lord. O Holy Spirit, teach us. Lahat po ng naririto, Panginoon, hindi po kami aalis nang wala kaming naging kasagutan mula sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord, especially yung mga ngayon pa lang nakarating dito, O Lord. I-confirm niyo po ang nahayag mong salita, Panginoon. Let your words be confirmed by your awesome presence sa kanilang mga buhay. Lord, kung merong karamdaman, Lord, makakaramdam ng kagalingan, Panginoon. Because you are the great healer. Kasama ito sa package na iyong ibinibigay with the Holy Spirit. Amin po pinangahawakan na the same Holy Spirit na bumuhay sa katawan ng Panginoong Jesus. Ito rin ang nasa sa aming mga puso. Ito rin ang gumagalaw sa aming mga katawan. At Lord, we ask for the great healing in the mighty name of Jesus. Lord, marami ka pong ipapagawa. Kailangan po namin ng malakas na katawan, matalinong pag-iisip, at maraming resources, Panginoon. Let your provisions overflow, O Lord. Lahat ng mga humihiling na sila makapaglingkod sa iyo, Panginoon, makakaranas ng matinding pagpapala, O Lord. Dahil kasama ito sa package. Kasama ito sa iyong gustong ipagawa sa amin, Panginoon. And we are willing, O Lord. Gusto namin magamit mo, Panginoon, dito sa lugar ng JA1 Dumantay and beyond, O Lord. So equip your people, O Lord, especially ang mga kabataan, Panginoon, sa pagpapaalis nila ng anumang mga lustful thoughts, anumang youthful lust na kanilang ipaalis, Panginoon.
Ito, Lord, pag inalis mo at pinalitan mo ng iyong puso na pure, may kasama itong katalinuhan, Panginoon. May kasama itong talent, O Lord. May kasama itong pambihirang favor from you, O Lord. Kung saan ang kanilang magiging buhay ay paganda ng paganda. Lord, payaman ng payaman. Pasaya ng pasaya. Even kami mga matured Christians na, O Lord. Alam namin, meron ka pa pong ibibigay, Panginoon. Pahabain mo pa, O Lord, ang aming mga buhay. Sa paghiling namin, Lord, na gusto namin maglingkod sa iyo, kasama ang mahabang buhay na malakas, nakakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Receive, mga kapatid, ating tanggapin ang ibinibigay ng Lord ngayong hapong ito. Salamat po, Father God. Ito po ang aming samong dalangin. Nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang pinakamatakas, O Lord. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng aming buhay. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Thank you po. Hallelujah. Sige po. Oras na po para po tayo magkaroon ng chance makapagbigay ng offering sa Lord. Amen? Amen. Amen po. Hallelujah. Sino po rito ang nakaranas, nadama, nakapanood, nakakita kung paano magtanim ang mga farmers? Wala, ako lang pala. Amen. Praise God. Alam niyo po, ano po sabi doon sa kanta, ang magtanim po ay di biro. No, maghapong nakayuko, di naman makatayo, maghapong di makatayo, di makaupo. So napakahirap po ng magtanim, ano. Alam niyo po, one thing na naranasan ko sa pagtatanim, ano, nakaupo na po ako noon. Kapag po tayo hindi masaya nagtatanim, na tayo nag-aalala, yung ugat po na tinatanim natin na hindi po tumatama doon sa lupa. Kaya po namamatay yung mga ating tinatanim. So, sabi nga sa Biblia, kailangan po na tayo, kapag tayo nagbibigay, nagtatanim sa Panginoon, tayo po yung maging masaya. One way of saying, Lord, thank you, bibigyan mo ko. At babalik mo yung mga pagpapala sa akin. Sorry po. So, ngayon po, ang ating pong talata ay nasa 2 Corinthians 9:6 hanggang 8. Basahin ko lang po. Tandaan niyo ito. Ang nag-aasik ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. At nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Sa bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Huwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang loob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, kahit pa ang inyong pangangailangan upang magamit kayo sa pagkakawang gawa. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng salita. Ganun po, no? Tayo po kapag po tayo bibigay, and even yung nagtatanim tayo, no? Let's be happy. No? Ang hirap pong magtanim ng magandang loob sa kapwa mo na hindi ka nakangiti. Noong una po, ngingiti muna kayo, tapos lalapitan nyo, saka nyo babatiin. Pag kayo lumapit na umiyak kayo, at binati nyo, parang conflict, no? Kaya po, sabi, kaya po, sa pagbibigay natin, tayo po yung malugod. Tayo po yung malugod. Hindi naman po tayo nawawalan kapag tayo nagbibigay. Katulad din po, ang farmers po, masaya sila dahil kapag sila po nagsaboy ng binhi, ang iniisip po nila yung return. No, gano'ng karami yung halaman na tutubo at magbubunga. No, yung tinanim po isang kutsara, magiging isang sako. So, ganyan din tayo sa pagbibigay. Let's be positive. Kapag tayo nagbigay, God will return. Sabi nga, kung binigay natin ng isang kutsara, bibigyan tayo ng isang pala.
Kaya matuwa po tayo dahil meron tayong Diyos na ganyan. No, hindi na po tayo hinihingan, tayo po'y binibigyan. So, purihin ng Diyos. So, tayo po'y manalangin. Taas niyo po yung inyong mga kaloob. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na binigay mo. Binigyan mo kami, Lord, ng chance para kami po ay makapagbigay sa iyo, Panginoon. Although, alam namin na hindi mo kailangan ng mga ito, but showing our faith, showing our thankfulness to you. Lord, andito po, kahit ang anumang mabibigay naming halaga, O Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, O Lord, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang buhay, sa kanilang kalusugan, sa kalakasan, at sa kanilang mga wisdom, O Lord, sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy yung pagpalain, overflow ito, Lord Jesus. Maraming po salamat, at lahat ng papuri, salamat sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Ito, pwede na po. Ating iunat ating mga kamay sa ating mga kaloob. Ating itong handog, aming ama sa langit. Kalugdan mo po ang bawat isa. Lahat ng ito na aming na desisyonan sa aming mga puso, maging mapamong samyo sa iyong harapan ang lahat ng ito. We honor you, my Lord. To you, O God, be the glory in Jesus' mighty name. Always say Amen. Amen. Atin naman pong ipanalangin ang ating pong mga elements na gagamitin para po sa ating Holy Communion. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito, sa tinapay at juice na aming pagsasalusaluan. Lord, sanctify all these elements, O my God. Hayaan mo, O Diyos, sa oras na ito, kami po'y dudulog ng buong kapakumbabaan, Panginoon. As we examine ourselves and submit to you, O God, buhusan mo po kami na iyong dugo. Ito po ang iyong makapangyarihan. Sapat upang kami maging malinis sa salo-salo namin ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong dugo. Salamat po, Panginoon, sa cleansing. In Jesus' mighty name. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po'y kukuha ng isa at tayo po ay sabay-sabay. Ang tinapay ng buhay, kain mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kain mo, makiisa. Yan ang katawang dinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang nagdusa upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Nang gabing iyon, kinuha niya ang tinapay, pinagpira-piraso yun, at sinabing ito ang aking katawan, ay inihahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ganun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kopa at sinabi ito, ang kopa ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Gawin niyo ito
bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kakain ng tinapay at iinom sa kupang ito, ay inaalaala ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Lord Jesus, salamat po sa iyong katawan na napayugoy sa krus. Dahil dito, kami po ay nagkaroon ng kagalingan sa lahat ng aming sakit karamdaman. Gamin din naman po, salamat po sa dugo, O Diyos, na umago sa krus. Dahil dito kami po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong kainin ng tinapay, atin pong inumin. Thank you, Lord. Announcement po. Ano po ang ating inaasahan this coming week? Malapit na po ang ating youth camp. So ito po ay patuloy naming inia-announce sa lahat po ng mga hindi pa naka-register. Kayo po ay aming inaanyayahan. 1,850 po ang registration fee para sa ating mga kabataan. So ang mga magulang po na kung wala namang gagawin ng inyong mga anak sa inyong mga tahanan, dalhin po natin sila dito. Pa-joinin po natin sa ating youth camp sa main office, sa Mega Sanctuary, upang sila po ay maging kabahagi sa isang paglago spiritually. At maray niyo po ang inyong mga anak ang isa sa magiging leader ng JA1 Dumantay. Marami pong pangangailangan na leader ang JA1 Dumantay dahil marami po tayong nais na maabot na mga kaluluwa. Ito po yung kinakabaganan ng Lord at kailangan po nating hakbangan. So, sino po excited sa mga kabataan natin? At sino rin po excited sa mga magulang na pa-attend ng kanilang mga anak? Amen! Yan. Meron po tayong ang ating pong apostolic enrichment program para po ito sa mga leader. Ito po ay sa darating na August. Pero ini-announce na po ito kasi kailangan po ng plane ticket. Kung kayo magko-confirm ng inyong pag-attend, ay nakahanda po siyempre ang passport. Pero ito po yung pagkakataon na mas lumalim ang ating pagkakilala sa Lord. At sa paglalim ng ating pagkakilala sa Kanya, ito po ay magbibigay ng matinding pag-ibig sa Kanya. Sino po ang excited din? Bagamat ito'y sabi nga, kabuntot o kasama na ang gastos. Pero hindi lang po yung gastos ang tinitingnan natin. Ito po ay isang way ng pagbibigay natin ng pagpupuri sa ating Lord kung paano natin nais siyang makilala. So salamat po sa lahat. At ngayon po ay darako na tayo sa ating victory. Ipagdiriwang po natin ang katagumpayan ng araw na ito na ano man yung ating natutunan, the clone righteousness, ang puso na binago. Ang puso na readyng ipaupira sa Lord upang bukas sa paggising mo, ang iyong puso ay tunay na nakakonek. Nakatingin ka lamang kay Jesus. Sige po, at sa ating victory, pwede po tayong, ang ating pong templo ay tinignan na po. Tinignan na po kung anong gagawin. So, palakpakan po natin ang Lord sa kabutihan niya. At palakpakan po din natin ang bawat isang patuloy na hinihi po. Kung po kayo may pledge na, idalangin niyo na sa Lord na yung inyong pang-pledge ay maibigay niyo na ng buong buo. At sa wala pang pledge, ay kung ano pong kinakatok ng Lord sa inyo para po mapaumpisahan na natin. Malapit na po ang tag-ulan. Yun. Hallelujah. Sige po.
Lord, sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila, pagluwalhati, ang taas na papuri ay sa iyo lamang, O Diyos. Salamat sa mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Unawa, O Diyos, na ito'y matanim sa matabang lupa at ito'y patuloy namin magagamit, O Lord. Pinapalala mo sa amin kung gaano ka kabuti sa aming buhay, kung paano mo kami binago sa aming, O Diyos, ng mga masamang ugali, sa aming mga karakter, mag-isabuning pagkatao. Salamat, O Diyos, daladala namin ngayon ang bagong tao at sapagkat ang aming buhay ay templo ng banal na Espiritu. Salamat sa mga salita na patuloy namin itong tinatanggap sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa buhay po ng aming butihing Pastor Arnel sa kanyang ginamit mo sa hapong ito. We speak wisdom, knowledge, and understanding sa kanyang buhay. Blessing, Lord, na patuloy mo siyang gamitin mightily sa lahat ng aspeto, Lord, maging sa lugar ng Area 5. Maging ang iyong mga anak na narito sa lugar. Salamat, Lord, dala-dala namin ang katagumpayan. Babauno namin ang iyong mga salita na patuloy nagpapalakas sa aming buhay espiritual, lalong tumitibay, tumatatag, at handa na, O Diyos, na gawin ang kalooban mo. Sa aming pag-uwi, salamat makauwi kami na ligtas at payapa sa aming mga pasantamalang tahanan, Lord. We thank you. We give you praise, honor, thanksgiving, and adoration. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Nagabi natin lahat, natatagumpay na anak ng Panginoon. Ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos Ama, kayamanan din nauubos ng Diyos Anak, maranasan mo ito at ang pagsama, pagtugon, pag-alalay, paggabay ng banal na Espiritu Santo ay sa mga iyo palagi. Amen and Amen. Receive the blessing.